So, start tayo sa case 3. So, sa case 3, siya yung trinomial with negative signs. So, yan, no, para lang din siyang yung difference of uh, sum of squares, parang gano'n. So, dito, for example, meron tayo dito, no, x squared. Meron tayong x squared minus 5x plus 6. So yan, kailangan natin ng dalawang number, no, parang yung pinag-aralan natin, na pag minultiply mo, magiging equal siya kay 6, at pag pinag-add mo naman, magiging equal siya kay 5. So ano yon? 2 saka 3, tama? 2 saka 3. So pag pinag-multiply ba natin yung dalawang yan, magiging 6. Tama, di ba? Oo. Pag pinag-add naman natin silang dalawa, magiging 5. Ngayon lang, ang magiging problema mo lang is yung kanyang sign. So, ang gagawin mo lang, x, wait lang ha, sulat ko lang yung x. X minus 2, x minus 3. Kailangan, no, parehas siyang negative para pag pinag-add mo yung negative 2 plus negative 3 is equal to negative 5. At pag pinag-multiply mo naman yung negative 2 sa yung negative 3, magiging positive 6. Ano? So, number 3 na tayo. No? Yung factoring difference of squares. So, sa factoring difference of squares, makikita mo dyan, no? Doon muna tayo sa kanyang context. Ano muna si difference of squares? So, yung difference of squares is a special product pattern where yung a squared mo minus b squared ay equal kay a plus b, then a minus b. Then it will only work, no, dito nakanote dito, mag-work lang daw siya when both terms, no, pag sinabi nating both terms is yung a squared saka yung b squared ay perfect square. Like, no, for example, meron tayo dito dapat x squared, no, 16, then 25, no, or etc. No, 64, 81, ganyan, no. Then, it will only work when, no, dalawa kasi yan, no, may checklist tayong dalawa, when the two terms are subtracted, not added, no. Pag sinabi nating subtracted, mina-minus mo po silang dalawa, no. Hindi siya nag-add, no. Ano burahin yan? Ano? Lang. Burahin ko lang, ah. So, how to recognize yung mga factor na ganito? Dapat meron kang parehas, no, both terms na perfect square. So, x squared saka 9. Yung square root ng 9 is 3, di ba? Yung square root ng x squared is x, tama? So, then you're looking at different squares because x squared is equal to x squared and 9 is equal to 3 squared. So, formula recap lang tayo, no? A squared minus b squared is equal to a plus b, then a minus b. For example, meron tayo ditong x squared minus 16. So, ang kanyang factor is x. No, gagayahin mo lang ito. Yan. So, x and then x. Ano ba yung factor ng 16? 4, di ba? 4. 4. Then, gagayahin mo lang yung kanyang sign. Positive, saka
negative. Then for checking, gagamit tayo ng FOIL method, di ba? Using FOIL method. X squared may nag-chat. X squared, di ba? First term, then outer term, which is minus 4x, and then positive 4x, no, inner term, and then last term, which is negative 16. Then, eto, magiging 0 siya, di ba? Negative 4 plus 4 is equal to 0. So, x squared minus 16. No? Very basic lang. Next naman, no? Next example. Example number 2. Last example natin for this factoring difference of squares. So, example number 2 is 9 9a squared minus 25b squared. So, ganito. Alam naman natin na si 9 at saka si 25 ay automatic yan na perfect square siya. So, anong gagawin natin? Sulat natin yung 3, then 3. Next, no? Alam naman natin yung 25 ay perfect square din. So, susulat natin dito is 5. 5. Mamaya na yung sign. Kasi yung sign, alam naman natin na dapat doon is positive, dapat dyan is negative. So, ngayon, yung 3, meron siyang kasama no, si a squared. So, si a squared, perfect square din. So, susulat lang natin dito yung isang a lang. Then, nandito yung isang a. No? Pagdating naman dito sa b, no, sa may 5, perfect square din yung b squared. So, b at saka b. And then, huwag natin kakalimutan, ilalagay natin yung signs, no? Ito si positive and then ito si negative. So, for checking, 3a multiplied by 3a is equal to 9a squared. Outer term, 5 times 3 is negative 15a b. Then next is 5 times 3 is equal to positive 15a b. And then positive 5b minus I times negative 5b is equal to negative 25b squared. No? So, negative 15 plus 15ab is equal to 0. No? Hindi siya magka-cancel. No? Hindi siya magka-cancel. So, 9a squared minus 25b squared. So, napatunayan natin na tama kasi nga parehas na sila nung term natin na yun, no? So, sa exam, kailangan nyo mag-checking. Pagka hindi kayo nag-checking, automatic yan, no? Hindi natin yan i-check. Or may partial points lang pala kayo, no? So, wag nyong kakalimutan, no? Pagka sa exam natin, is kailangan nyong mag-checking. Baka kasi kinopya mo lang, Charis. So, next. Meron tayo dito important reminders, no? Um, it will only work, no? Yung ating factoring of difference of squares for subtraction of
squares, no? Pag pinagma-minus lang natin sila. Pagka ganito na po siya, yung x squared plus 9 cannot be factor using factoring difference of squares, no? Meron siyang ibang method na gagawin. So, both terms, then last yung important reminder natin, both terms must be perfect square. So, x squared minus 5 is not a difference of squares since 5 is not a perfect square, no? So, kailangan talaga both terms, no, ay perfect square. Yun laging tatandaan. And then, number 4, lapit na tayo matapos, guys. Dito, then, doon na tayo sa variation. Factoring perfect square trinomials, no? Ano nga ba si perfect square trinomial? Yung perfect square trinomial is a trinomial that result from squaring a binomial. So, meron tayong dalawang form. Si a plus b squared, no? Si a plus b, then squared, at saka si a minus b squared. So, dalawang form lang yan. Ngayon, bawat yung magkaibang form na yan, meron silang different answers, no? Ang pinagkaiba lang is yung negative sign dito sa may second term, no? Pagka a minus b, automatic yung iyong second term ay negative, no? So, paano nga ba natin ma-recognize if kung perfect square trinomial ba siya? So, x squared plus 6x plus 9, no? Check these three things, no? Meron kayong tatlong punch list, no? First is, yung first term ba natin ay perfect square? If yes, so meron ka ng 1 point, no? Pagka ganito ha, pagka merong tatlo tayong kunyari, may tatlo tayong checklist, di ba? At meron tayong isa dito sa tatlong checklist na to na pumalya, ibig sabihin hindi siya perfect square trinomial. Gets ba? Okay ba 'yon? Pa-thumbs up ako if okay 'yon, kung na-gets ba. Thumbs up lang, isang thumbs up, malakas, pang malakas ang thumbs up. O yun, si Mr. Agkawili at si Mr. Dukusin, thumbs up na, no? So, next checklist natin, no? Yung last term ba natin ay perfect square? No? If yes, uy, syempre, 1 point ulit yan, di ba? And then last, no, last checklist natin is the middle term twice the product of the square root of the first and last term. Oh, may nagsusulat. Si Mr. Baon ba yan? Si Christian? Oh, huwag kayo magsusulat dyan, guys. Na. Pagka pagka na-commit natin to yung ay pagka na-meet natin yung expectation ay yung expectation yung tatlong kwan na to, itong last checklist natin or last punch list natin, ibig sabihin niyan perfect square trinomial yung ating um, expression, yung ating problem, yung ating i-factor. Ngayon, pagka ganyan, wait lang. Ang gagawin mo, pag napatunayan mo, magfa-factor ka na, di ba? Madali na lang 'yon. For example, no, example number 1. Meron tayo dito a squared minus 10a plus 25. Ano yung una nating checklist? So, tignan natin ha. Is the first term perfect square? No? Based dito sa ating pinapanood, ito, yung a squared ay perfect square, di ba? Is the last term perfect square? If yes, no? Meron na tayong dalawang, 2 out of 3 na tayo. And then kapag isipin mo muna ano yung square root ng first term. Ay, last term pala to. So, 5.
So, pag iniisip mo, yung 5, dalawang 5 yan, pag pinag-add mo ba sila, magiging 10? Yes, di ba? 5 plus 5 is equal to 10. So, ang gagawin na natin, susulat na tayo dito. A, sulat ko na dyan yung A, ah. Sulat ko na rin dito yung A. Ay, parang 9 naman na yan. And then 5. And then 5. So, ang gagawin dito, no? Hanapin natin, kasi negative yan sa positive. So, magiging factor niya is negative yung isa, positive yung isa. Tama? So, checking A squared, first term. Outer term is 5A plus 5A. Inner term is negative 5A. And then, last term is 25. Negative, positive. Oh, may mali ah. Sorry guys ah. Wait lang. Palitan ko lang yung kwan. Negative po pala ito. Hindi nyo sinabi guys. Oh, wait lang. Burahin ko lang ito saglit. Ulitin ko. So, A squared minus 5A minus 5A plus 25. So, simplify pa natin konti para makita natin kung tama yung answer natin. A squared minus 10A plus 25. So, very basic lang. No? Tama. Correct. So, next. Example number 2. So, sa example number 2, x squared for x squared plus 12x plus 9. So ngayon, no, 4x squared plus 12x plus 9. Una nating i-check, yung first term ba ay perfect square? Pagka yung 4, yes. Pagka yung x squared, yes. So meron na tayong 1 point. Yung last term ba ay perfect square? Which is, siya yung 9. So pagka perfect square siya, check. No? Perfect square trinomial yan. And then, pagka pinag-add ba natin yung twice nung product nung um, square roots nung first and last term, magiging 12 ba? Oh. 3 saka 4. Pagka pinag-multiply natin, magiging 12. Tama, di ba? So, start tayo, no? Sa 4x, magiging 2x yan. Tama? 2x. So, wala tayong magiging problema sa sign kasi same positive sila. So, sulat lang natin yan. Positive na dalawa. So, 2x. Ano yung square root ng 9? 3. Checking, no? 4x squared, tama, plus 2 times 3 is 6. 6x plus 6x plus 9. So, 4x squared plus 12x plus 9. So, once na tama yan, nagtali sila dun sa taas, ibig sabihin, yung ating factor ay tama. Next, meron tayo ditong
Hindi ko alam kung last na to, no? Feel ko last na. Ay, meron pa isa. By grouping na lang. So, factoring sum or difference of cubes, no? What is the sum of or difference of cubes, no? This expression are in the form of a cube plus b cube. Difference of cube is a cube minus b cube. So, key points to remember. Meron tayo ditong mga key points to remember. Pagka a cube plus b cube, ayan na yung magiging kanyang general formula. Uy, sarap naman ng price ni Mr. Decusin. Sana all may price. Sara mo yung video mo, Mr. Ducusin. So, sa sum of cubes, meron tayo dito, no? A plus B, and then A squared, ang kanyang magiging general formula, A plus B, then A squared minus AB plus B squared. Sa difference of cube naman, ang mag-iiba lang is yung sign nung yung A sa B, yung ito naka-separate na to, and then yung first term, magiging positive siya. So, for example, no, meron tayo ditong x cubed plus 8. So sa x cubed plus 8, alam na natin, cube yan ah. Ay, burahin ko na lang guys. Para palitan ko ng cube. So sa x cubed plus 8 na yan, alam natin na yung value ng x is cube siya nun. Parang na cube root siya. Hindi siya na square root. So x, i-apply natin yung sum of cube formula muna. Ano ba yung kuha natin? A natin dyan. Saan yung A? Siya si X, di ba? And then, yung B natin, si 8. So, apply lang natin yung formula nung sum of cube. Ayan. Pero pagka ayaw nyo naman, pwede naman kayo mag-long method. No? Pero ito kasi given na yung formula niya. So, ano yung A natin? A is X, no? X. Ano yung cube root ng 8? 2, di ba? Wait. Pagka 2 times 2 times 2 is equal to 8. Tama? So, x plus 2 multiplied by x squared minus ab. Ano yung a natin? 2. Ano yung b? X. Ay, yung a, b, 2x na lang siya. Plus b squared, which is 2 squared. So, simplify palalo. X plus 2. Then, x squared minus 2x plus 4. So, first step mo dyan, i-recognize mo muna talaga yung mga perfect cubes, no? So, si 8 perfect cube yan. Once na ma-recognize mo, apply mo na yung kung ano yung, kung sum of cube ba siya or difference of cube. So, yun lang naman yung tatandaan nyo dyan. So, last is factoring by grouping. So, ano muna yung factoring by grouping? Is a method where you group term in pairs, no?
Tapos if-factor out mo yung greatest common factor, if both groups contain a common binomial, factor it out. Kailan nga ba natin ginagamit itong method na to? It is best used, pagka yung ating polynomial ay meron tayong four terms. Sometimes used after rewriting the trinomial, in the AC method, yung dun sa taas. Then steps, factor by grouping ax plus ay plus bx. Then pag samasamahin mo lahat yung x, or pag samasamahin mo lahat ng y, or pag samasamahin mo lahat ng a, pag samasamahin mo lahat ng b. Nakakadepende yun sa'yo, Ito kasi ginawa dito, sa ating module is pinagsama-sama lahat ng a, tapos lahat ng b. So, in-extract niya yung a multiplied by x plus y plus b multiplied by x plus y. Then, factor out, yung common binomial, which is yung x plus y, and then a plus b. So, for example, example number 1, x cubed plus 2x squared plus x plus 2. So, ano nga ba yung natin dito? Common binomial natin is yung x, di ba? So, factor out muna natin siya. It's either, pwede naman itong dalawang ito muna. Wait lang. X cubed plus 2x x cubed plus 2x squared, i-group natin siya, then plus x plus 2. So, x cubed, pwede nating i-factor out yung x squared, di ba? So, x squared, factor out natin. Sa x cubed, babawasan mo ng dalawa, magiging x na lang siya, tama? Plus, babawasan mo ng dalawa yung x squared, magiging 1 na lang siya, kaya magiging 2 na lang yung answer dyan. Then, plus x plus 2. Then, factoring out yung eto, magiging x squared plus 1. Then, plus, ay hindi na pala, Kasi pinactor out na natin. Magiging x plus 2. And then, kayo na mag-check. Mabilis na lang yan. So, x squared, maging x cubed, 2x squared, tapos 1x plus 2. Tama. Ganun lang po, hanapin nyo lang yung kanyang factors. Yung kanyang grouping. Yung best grouping niya. So, yun yung end ng ating topic na special products and factoring. Ngayon, i-end ko muna saglit yung ating Zoom meeting. Then, magre-rejoin lang po kayo ulit. Sisend ko kay Corina. Then, saka kay Razel. Kung andito si Mr. Russell. Pero pagka wala, sisend ko pa rin. Para maumpisahan natin yung variation. Kasi kasali yun sa exam. Okay? Thank you.